Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tingnan Aaron ay hindi maintindihan, Wallisin ang sahig lumang taong ngiti, go, napakaganda. Hindi ko alam kung ilang taon na akong nabuhay, at hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae. Akala ko sapat na ang ganda ng babaeng dinala mo noong nakaraan. Parang nawalan ako ng kaalaman. Panipi, lalong natulala si Aaron. Mas maganda ba siya kaysa sa huling pagkakataon? Huling beses ay ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. May mas magandang babae pa ba kaysa kay Qin Shuang? Siya ba iyon? Imposible. Paano siya naririto? 3,000 tao ang nagmamahal kay Ivory. Naaalala ko pa ang mamantika at baluktot na hitsura sa aking 8 ligaw na libro. Sabi mo maganda ang ibang babae sa harap niya. Parang hindi mo talaga maintindihan ang pagmamahalan ng lalaki at babae. Sa puso ng Aaron, si Ivory ang pinakamaganda. Si Ivory ang pangalawa, at walang nang ahas na maging una. Ang 8 kaparangan na makalangit na aklat ay bahagyang tumawa ng isang paraan. Si Aaron ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, matagal na kitang kilala, at ngayon ay may nasabi ka na. Pero sinong pinagsasabi mo? Nalilito ako sayo. Panipi, ngumiti si Bahwang Tianshu, bagamat walang awa ka sa iba, kahit isang magandang babae na tulad ng iba ang humabol sa iyo ng mag-isa sa 10,000 kilometro. Ito ang tamang paraan ng pakikitungo sa mga bisita. Labis na nanlumo si Aaron. Sabi nila, natarante siya. Doon, itinuro ng matandang Wallis ang mga bundok sa hilaga at biglang bumagsak sa lupa. Sa ilalim ng ibabaw, isang batis. Mabilis na damaloy ang enerhiya patungo sa hilagang kabundukan sa di kalayuan. Boom! Biglang sumabog ang isang bundok sa hilagang bahagi. Malamig at mahalumigmig sa gabi sa kabundukan. Maraming ahas, insekto, daga at langgam. Bagamat simple ang bahay na kawayan, nakakaiwas din ito sa hangin at ulan. Bagamat mahinang sabi ng matandang Wallis habang kumakain ng gulay. Ngunit ang nakakapagtaka ay parang hangchong ang tunog, na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga nakapaligid na bundok, at unti-unting umaalingaw-ngaw si Aaron at tumingin sa kabundukan sa di kalayuan walang nangyari. Nakangiting sabi ng 8 ligaw na libro. Aaron's Food, kung interesado ka, halika at tikman mo. Ang boses, ngunit walang naramdaman. Na Aaron, 2 matanda ang naglalaro sa kanya na nanlumo at nagsimulang kumain ang 2 matanda ay nagkatinginan at tumawa ng mapait, umiling-iling, isang pagsabog ng bango ang dumating, at pagkatapos ay isang figure ang biglang kumislap, sa napakabilis na bilis. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng kawayang pinto at tumingin sa pagkain sa mesa. Ang bahagyang pag-asa sa kanyang mukha ay naging isang bula, na nagpapakita ng ilang paghamak. Ngunit nang makita siya ni Aaron, hindi niya maiwasang sumimangot. Tumayo siya at gumawa ng defensive gesture. Nagniningning ang mga mata niya at sobrang alerto siya. Ikaw pala. Nang tumingin si Aaron kay Luruaksen, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Paano siya narito? 3,000. Maupo ka. Nakangiting sabi ng matandang Wallis, mula noong nihilismo, ang dalagang ito ay naghahanda ng palihim na tumulong sa iyo hanggang sa makalusot ka sa nakawan.
Paano mo makikitungo ng ganito ang mga bisita? Senior, she just, nagmamadaling paliwanag ni Aaron. Tutulungan ni Luruaksan ang kanyang sarili, at hindi maniniwala ang Aaron. O mahirap ba? Lolokohan ba kita? Na may ngiti sa kanyang mukha, ang matandang sweeper ay hindi kasing nervyos ng Aaron. Direkta niyang pinutol ang mga salita ni Aaron na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang kabahan. Pasok ka, girl. Lumingon ang matandang Wallace at ngumiti. Napaka-enthusiastic niya. Ang mukha ni Luruaksen ay parang yelo at hamog na nagyelo. Hindi man siya nangako ay pumasok ang mga balingkinitan niyang binti at bahagyang. Winalis ng malawilaw niyang mga mata ang pagkain sa mesa. Malamig na sinabi ni Luruaksen, angkop din ba ito sa pag-order? Walang kahit kititing na pabor si Aaron para sa babaeng ito, agad na hinamak, malamig na sumangot, na ang sinabi mo ay tao. Hindi naman nagalit si Luruaksen, ngunit tiningnan lang niya ang pagkain sa mesa. Nakangiting sinabi ng matandang Wallace, karaniwang kumakain ang batang babae ng mga masasarap na pagkain. Naturally, iniisip niya na ang mga simpleng pagkain na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, ang mga delicacy ay may kanilang pagiging bago, at ang simpleng pagkain ay may init. Lahat ng bagay sa mundo ay ipinanganak na may sarili nitong kagandahan. Panipi, bukod dito, ang bagay na ito ay ginawa ng Aaron ayon sa pamamaraan ng daigdig. Nakangiti rin ang sabi ng 8 makalangit na aklat. Hindi ako kakain ng ganitong klase ng junk food, lalo pa ang junk cooking na hango sa lower world. Tumanggi si Luruaksen. Hindi kita hiniling na kainin mo. Ang Aaron ay hindi magalang. Hindi nagsalita si Luruaksen. Lumingon siya sa isang stool at umupo. Pagkatapos ay marahan niyang nilinis ang ilang alikabok sa kanyang katawan. Napansin ni Han Sanchen na maraming damo at dumi sa kanyang puting damit, na halatang naiwan ng pagsabog sa hilagang kabundukan ngayon lang. Hoyo, sakay abangan nitong babaeng ta, hindi siya nagalit on the spot nung ginawa ng matanda na nagwawalis ng sahig. Pagkaraan lang ni Han Sansan sa pagkain, tinapik ni Luruaksen ang alikabok sa kanyang damit, ngunit hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin sa 3 tao sa mesa. Nang makita ang 3 taong kumakain at kumakain, napakasarap niyang hitsura. Puno ng kuryosidad ang kanyang magandang mga mata. Masarap kaya ang ganitong junk food? Minsan, mahahawa ang gana, makita ang 3 tao na kumakain ng mas mabango, hindi mapigilan ni Luruaksen ang paglunok ng insenso. Habang patuloy na kumakain si Han Sanchen, lumapit si Luruaksen na may ilang hakbang. Pagkatapos ay dinampot niya ang sobrang chopstick, kumagat at inilagay sa bibig niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya sa malamig na boses, gusto ko lang makita kung gaano kalala ang ganitong uri ng basura. With that, she closed her eyes and put it in her mouth, tapos nakasimangot na halatang kakain na. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay walang masamang lasa sa intensyon, sa halip, mayroong isang labis na nakakapreskong pakiramdam na pumupuno sa mga lasa. Ito ay isang uri ng pagkain na hindi pa niya natitikman, at ito rin ay isang uri ng lasa na hindi pa niya natitikman. Mahirap ilarawan ang pakiramdam, ngunit hindi niya mapigil ang hawakan ang pangalawang chopstick. Tapos, yung pangatlong chopstick. Yung pang-apat na chopstick. Kung mas masarap kumain, mas gusto mong kumain. Nang ilagay ni Luruaksen ang huling chopstick sa plato, nahiya siya nang makitang nakain na niya ang lahat ng ulam sa plato. At si Aaron ay tumitingin sa kanyang sarili na may labis na nakakainis na tingin. True fragrance law, all over the world, ngayon ko lang narinig na basura ang ulam ko. Bakit? Mahal na mahal ni Miss Lo ang basura noon. Aaron sneered. Luruaksen biglang bahagyang napahiya, ngunit ang ugali ng babaeng ito ay talagang namumukod-tangi, halos walang pagbabago sa ekspresyon, malamig na boses, doon. Gusto kong kumain, ikaw ang gumawa nito para sa akin. I'll make a fart for you. Aaron disdains to drink low, but at this time, the old sweeper waved his hand and made a very surprising move for Aaron. Nagulat si Aaron at napatingin sa matanda na nagwawalis ng sahig. Hindi makapaniwalang sabi niya, gusto mo ipagluto ko tong babaeng ta. Pagwawalis ng sahig lumang tao malumanay ngumiti, magluto ka, bigyan ko ang kanyang kama. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Luruaksen at sinabing, ilang araw ka na mananatili dito.
Nagkataon na aabot ng ilang araw ang Aaron. Baliw yata ang matandang ito. Hindi nakaimik ang Aaron. Gusto man niyang ipagluto mismo ang babaeng ito, bakit niya ito pinatira dito? Sino siya? Siya ang anak ng pamilyang Lo, ang sarili niyang kaaway. Sa pag-iisip nito, mabilis na hinayla ni Aaron ang matandang sweeper sa isang tabi at bamulong, "Master, kilala mo ba ang babaeng iyon?" Siya. "Siyempre alam ko. Gayunpaman, 3,000, ang kanyang pananatili dito ay ang pinakakapakipakinabang para sa iyo." Panipi, paano siya makakatulong? Pinatay niya ako kapag natutulog ako sa kalagitnaan ng gabi, kaya nakiusap ako sa aking ama na Aidmanda ang aking lola. 3,000 kagyat na boses. 3 days, just 3 days. I can guarantee that she will make you feel at ease and bring you endless surprises, kahit kaaway mo siya. With that, tinapik ng sweeper ang Aaron sa balikat at bumalik sa mesa na nakangiti. Nakatayo doon si Han Sanchen na parang isang troso. Hindi niya naintindihan ano ang ibig sabihin ng matanda. At saka, paano niya malalaman na may sama siya ng loob kay Luruexen? Tsaka bakit niya nasabi yung sinabi niya nung alam niya? Masayang nagulat, peace of mind. Hindi kailanman naramdaman ng Aaron ang ganitong paraan. Sa kabaligtaran, sa mga mata ni Aaron, ang babaeng ito ay magdadala lamang ng kanyang walang katapusang anti-sense takot at pagkabalisa. Gayunpaman, nang sabihin iyon ng matandang Wallis, Aaron lang ang makakagawa nito. Una, naniwala siya sa sinabi ng matandang Wallis. Pangalawa, mabait siya sa sarili niya, at kinailangan itong pakinggan ng Aaron. Depressed muli sa kusina para sa isang mahabang panahon, Aaron ay higit pa at mas nalulumbay, kahit na kung minsan din nais na maglagay ng ilang lason sa ulam, lason Luruexen. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi isang napakasamang kontrabida. At saka, talagang curious siya sa mga salita ng matanda na nagwawalis sa sahig. Anong mga sorpresa at kapayapaan ng isip ang may dudulot ni Luruexen sa kanyang sarili? Ano ang kinalaman niya dito? Pagbalik niya sa bahay pagkatapos kumain, inayos na ng matandang Wallis ang higaan sa kwarto. Sa gabi, doon ka nakatira sa loob ng silid na iyon. Nakangiti ang matandang Wallis. Sumimangot si Aaron, "Kami." "Oo, kayo ni Miss Lo." Nagdesisyon si Miss Lo na manatili dito ng 3 araw. Hindi tumutol si Luruexen, at halatang pumayag siya. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Bagamat malinis at maayos ang bahay na kawayan, isa lang itong bahay na kawayan sa huling pagsusuri. Ito ay simple at simple, paano mabubuhay dito ang mga taong tulad ni Luruexen? Pero pumayag naman ang babae. Ang mga salita ng matanda ay naguguluhan kay Aaron, at ang biglaang abnormalidad ng babae ay naguguluhan din sa kanya. Ano ang nangyayari? Sigurado ka ba? Saan siya nakatira? O kasama ko? Sumigaw si Aaron, pagkatapos ay tumingin kay Luruexen ng kakaiba, "Ikaw, Miss Lo, nakatira ka ba sa sirang bahay na kawayan na ito, o nag-iisa kang kasama?" "Ako." "Hindi ka natatakot dyan?" Hindi interesado si Luruexen na sagutin ang mga tanong ni Aaron. Kumakain siya ng Aaron's food. "Shit, baliw ka." Nanlumo si Aaron, at pagkatapos ay tumingin sa matandang nagwawalis ng sahig, pumayag siya, "Hindi ako sumasang-ayon, kahit na hindi ko alam kung anong eroplano ang ginagawa mo, ngunit natutulog ako sa sala." Dahil doon, direktang pumasok si Aaron sa silid at inilipat ang kama sa gitnang sala. Hindi siya nahihiya, ngunit may asawa si Aaron. Ang bahay na kawayan ay isang mangkok lamang. Wala bang silid? Bakit sa tingin mo ay napakadumi nito? Napangiti ng mapait ang matandang Wallis, at saka, hindi ba dapat mayroon kang pag-uusapan? Wala akong dapat pag-usapan sa kanya. Inayos ni Aaron ang kama at nahiga dito. Bigla siyang may naisip, mali lang ang nasabi ko. Maraming mga bagay na dapat pag-usapan sa pagitan ko at sa kanya. Pero kung tutuusin, ayoko namang makasama ang mga ganoong tao. Panipi, meron. Ibinaba ni Luruexen ang kanyang chopstick at binigyan ng malamig na tingin si Aaron. Tumayo siya at sinabi sa matandang Wallis, "Magpapahinga muna ako." Tumango ang matandang Wallis, gumalaw ang mga kamay, at nawala ang lahat ng pinggan at chopstick sa mesa. Tumayo din si Luruexen at bumalik sa silid sa loob. Pagkatapos ay umupo si Han Sanchen, "Master, anong uri ng ecstasy ang ibinigay mo sa kanya?"
Ang babaeng ito ay mukhang tumitingin siya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang butas ng ilong, at gusto niyang manirahan sa isang lugar na tulad namin sa loob ng 3 araw. Panipi, ako, bibigyan mo ba siya ng ecstasy soup? Nakangiting sinabi ng matandang Wallis, kung gusto mong sabihin iyan, halos hindi mo na mabilang. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na ito ay sopas lamang, at ikaw ang gabay ng gamot na naiwan niya. Panipi, kasabay nito, tumingin siya sa 8 mga aksayadong libro sabay ngiti at sinabing, parang magpahinga na tayo. Nakangiting sinabi ni Bahwang Tianshu, oo, kung hindi ka magpahinga ng mas maaga, natatakot akong hindi ka makatulog sa kalagitnaan ng gabi. With that, nagkatinginan silang nakangiti at napatingin kay Aaron na may kakaibang tingin. Tapos naglakad na sila papasok sa kwarto nila, naiwan mag-isa si Aaron sa sala. Hating gabi, anong ibig mong sabihin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.